Magandang umaga po sa inyong lahat. Kami ang unang pangkat. Sino yun? Saan? Hola, soy Dora. Hello, Dora. May nais lang kaming tanongin. Alam mo ba kung nasaan ang Espanya? Hindi na ba tayo magtatanong kung hindi natin alam kung saan tayo pumunta? Ha? Kanino? Kilala ko na, si Mab. Lakasan niyo. Map! Ako si Map, ako si Map, ako si Map, ako si Map. Matatagpuan mo ang Espanya sa timog kanlurang Europa na kung saan ay mayroong magagandang mga lungsod. Isa na rito ang Madrid, Seville, Toledo at Valencia. Ang 4 na buwan ko sa Espanya. Ako si Rebecca de Dios, 16 na taong gulang. Anak ng mag-asawang OFW na kapwang nagtatrabaho sa Barcelona, Espanya. 8 taon na sila dito ni nanay at tatay, subalit ito pa lang ang unang pagkakataon na isama nila ako. Pagkataon kasing nagbago ang school calendar ng universidad na pinapasukan ko. Sa halip na sa nakasanayang Hunyo ay sa buwan ng Agosto pa magbubukas ang klase. Kaya sinamantala namin ang mahaba-habang bakasyon mula Abril hanggang huling linggo ng Hulyo. Upang sa halip na sila ang umuwi ng Pilipinas, ay ako ang pinapunta nila sa Barcelona, isa sa pinakakilalang lungsod sa Espanya. Sa isang malaking hotel sa Barcelona nagtatrabaho ang aking magulang. Bago pa ako dumating ay inayos nila ang oras ng kanilang pagpasok upang lagi akong may kasama isa sa kanila. Magkaiba ang kanilang shift sa trabaho, subalit nagawa nila ng paraang tuwing Sabado at Linggo ay maging libre sila pareho para makasama ako. Dahil dito, napasyalan namin ang magagandang lugar sa mga lungsod ng Madrid, Seville, Toledo at Valencia. Sa 4 na buwan ng pamamalagi namin sa iba't ibang lungsod dito ay marami akong natutunan at nararanasan sa kanilang kaugalian, kultura at tradisyon. Klima at panahon. Sa bansang Espanya, nakakaroon sila ng iba't ibang klima tulad na lamang tuwing Abril at Hunyo ay nakakaroon sila ng katamtamang panahon, subalit sa buwan ng Hulyo at Agosto ay sadyang napakainit ang panahon na kung ihahambing ay nangyayari sa buwan ng Marso at Abril sa Pilipinas. At sa mga panahong ito, marami ang dumarayo sa Espanya lalo na sa lungsod ng Barcelona upang pasyalan ang kanilang magandang dalampasigan sa baybayin ng Mediterranean. Kultura at tradisyon. Tulad dito sa Pilipinas, marami rin silang mga museo na sumasalamin sa kanilang kasaysayan. Limbawa na lamang ng Reina Sofia sa Madrid. Ito ay isang museo ng makabagong sining. Libreng pumasok dito araw ng Miyerkules, Huwebes at Biyernes mula sa 7 hanggang 9 ng gabi at libre rin kapag Sabado at Linggo mula umaga hanggang kalawa at katatlonggo ng hapon. At isa pa dito ang National Art Museum of Catalonia kung saan gusali pa lamang ay kahanga-hanga. Bahagi rin ng kanilang makulay na kultura ang pagsasagawa ng bullfight kung saan ang mga kalalakihan ay nakikipagtagsan ng lakas sa toro. Gayon din ang pagsasayaw ng flamenco na labis kong nagustuhang panoorin dahil sa kahanga-hangang bilis ng paa ng mga mananayaw. Ang mga tahanan at gusali. Kahit na tinataglay ng Espanya ang ilan sa makabagong mga gusali at mga tahanan na panatili nito ang makalumang itsura ng mga marami nitong masaysayang baryo. Ang mga kilalang palatandaan ay ang Palacio Real ng Madrid, ang Toledo's Ancient Rooftop sa Toledo, Basilica de la Sagrada Familia, Casa Vincennes, Casa Batilo, Güell Pavilion at marami pang iba. Wika. Kanilang wikang pambansa ay Spanish o Kastilan na tinatawag naman nating Espanyol. Mayroon din silang ilang dialekto na gamit na ilang pangkat tulad ng Galician, Catalan at Basque.
Ang Ingles ay naunawaan ng ilan, subalit ang pagsasalita nito ay hindi gaanong laganap. Sabi ng karamihan, mas kakaunting Espanyol daw ang nakapagsalita ng English kumpara sa ibang mga bansa sa Europa. Kung titira ka sa ng matagalan sa bansang ito, ay kailangan mong matuto ng wikang Espanyol. Dahil ang halos lahat ng mababasa tulad ng mga babalasadaan, mga paskil o signages, mga pangalan ng produkto at mahalagang dokumento ay nagsusulat sa nilang wika. Natutuwa rin ako dahil may mga salita silang agad kong naintindihan. Tulad ng mga salitang banyo, kalye, bentana, kotse at iba pa. Nasakop nga pala nila tayo sa loob ng mahigit na 300 taon. Kaya naman, marami silang naging impluwensya sa ating kultura kasama na ang ating wika. Relihiyon o pananampalataya. Ang isa sa mga bagay na kapansin-pansin sa Espanya ay ang pagkakaroon ng naglalakihan simbahan Katoliko sa halos lahat ng dako. Kaya ang dayuhan o manggagawa naghahanap ng masisimbahan ay tiyak na hindi mahihirapan. Nakakarami pa rin sa mga Espanyol ang Katoliko na nasa humigit kumulang na 80% hanggang 90% nang subalit marami na rin ibang reliyon o pananampalataya ang nalagap dito. Tulad ng isa pananampalataya Kristiyano gaya ng Protestante, Jehovah's Witnesses, Mormons at iba pa. Gayunpaman sa pagsisimba ay tulad ng ating bansa, hindi napupuno ang mga simbahan. Kahit malaki ang bilang ng mga Katoliko, ay marami sa kanila ang hindi regular na nagsisimba at nagsasagawa lamang ng mga ritual na simbahan. Tulad ng pagbibinyag, pagpapakasal at pagpapabasbas sa namatay. Pagkain at ibang kaugalian. Kung may isang bagay na labis na naiiba o natatawag sa mga Espanyol, ito ay ang kanilang mga kaugaliang kaugnay ng pagkain. Ang kanilang almusal ay tinatawag nilang el desayuno. Ay karaniwang kape, may gatas at tinapay lang. Magaan lang ito dahil sa bandang ika-10 o ika-11 ng umaga ay muli silang kakain. Karaniwang tapas ang kinakain nila sa oras na ito. Ang tapas ay mga pagkain nakalagay sa maliit na lalagyan tulad ng platito na maaaring gamutin lang or tinatawag itong finger food. Tulad ng pritong maliliit na pusit, tinapay na may nakapatong na kamatis at keso, nakatuwag na tuna at olive, at iba pa. Sa kanila pala natin nakuha ang kaugalian natin pagkain sa pagitan ng agahan at tanghalian. Ang kanilang tanghalian na tinatawag nilang La Comida ang pinakamalaki nilang kain sa maghapon. Maraming putahe ang nakahanda para sa kanilang tanghalian at hindi sila nawawalan ng tinapay sa kanilang hapag. Tinapay ang kanilang pinakakain at ito ang ginagamit nila upang masimot ang sarata sa kanilang pinggan. Ang ilang putaheng paborito nila ay kilala rin natin tulad ng paella, gambas, conchinillo, asado na kahawig ng ating lechon de leche at iba pa. Naglalaan sila ng 2 hanggang 3 oras para sa pananghalian dahil bukod sa marami silang nakandang pagkain para dito ay nakagugalian din nilang magkaroon ng siesta o sandaling pagtulog o pagpapahinga pagkatapos kumain. Ang buong bansa ay nagsisiesta kaya't karaniwang nagsasara ang mga tindahan, paaralan at paggawaan mula ika-1 hanggang ika-4 na hapon para sa mahabang pananghalian at siesta. Gayunpaman, napansin kong sa Barcelona at sa Madrid na pinakamalaki nilang lungsod at may pinakamaraming dayuhan ay bukas ang malaking supermarket at mga tindahan maging sa mga oras na ito. Sapit ng ika-5 o kalahati ng hapon ay muli sila kumakain ng tinatawag nilang La Merienda. Sa kanila pala galing ang katawagan nating merienda. Magaan lang ang pagkain ito na karaniwang tinapay na may palaman. Kasita naman ng gabi ang karaniwang oras ng kanilang hapunang tinatawag nilang lasena. Mas kaunti ang pagkain nakahain na minsay pritong itlog o isda at ensaladang gulay lang. Hindi rin nawawala ang paborito nilang minatamis na karaniwang gawa sa itlog at gatas na tinatawag naman nating leche flan. Kung ikukumpara ang oras na ating hapunan sa kanila,
ay masasabing huli na ang ikasyam ng gabi. Subalit hindi pa rito nagtatapos ang maghapon ng mga Espanyol. Kung karaniwan sa kanila, lumalabas pa pagkatapos ng mapunan at maglakad-lakad, tinatawag nilang paseo, at dumaan sa mga restaurant o bar. Umuwi lang sila upang matulog kapag mag-ating gabi na o lagpas sa ating gabi na. Sa mga araw na walang pasok ay inaabot sila ng katatlo o ikapat na umaga sa labas ng tahanan. At bago umuwi ay karaniwang kumakain sila ng churros o tila pahabang donuts na pirinito at binudbura ng asukal. Isinasawsaw nila ito sa mainit na malapot na tsokolate. Sports. Kung sa Pilipinas ay may basketball court sa halos lahat ng sulok ng barangay, sa Espanya ay soccer o football naman ang tanyag na laro at nilalaro o nilalakukan ng halos lahat ng kabataan. Sa mga bahagi ng bansa, hindi makukumpleto ang kanyang linggo kung hindi sila makapanood ng paborito nilang koponan ng soccer. Ang Real Madrid ay isang koponan ng soccer na nakabase sa Madrid. Espanya ang tinuturing na pinakapopular na soccer club sa buong mundo na mahigit na 228 milyong taga-suporta. Kasuotan. Kapansin-pansin na higit na formal ang pananamit ng mga Espanyol kumpara sa atin. Tanging mga kabataan na nakita kong nakasuot ng pantalong maun at t-shirt, lalo na sa lungsod ng Madrid. Ang mga nakakatandang babae ay karaniwang nakasuot ng blusa at palda o bestida. Ang kalalakihan ay karaniwang namang nasuot ng mayo, kwelyong pangitaas, pantalong islak, hindi maong at sapatos na balat. Sa aming pag-iikot ay halos wala akong nakitang nakarabir o tennis shoes maliban sa mga turistang namamasyal sa mga baybayin ng Barcelona. Sa loob ng simbahan ay formal ang pananamit. Patunayan, mayroon silang dress code at pinagbabawal ang mga damit o kasuotang hindi angkop sa simbahan. Marami silang mga kaugaliang nahahawig sa atin dahil na rin sa mga impluwensya ng matagal nilang pananakop. Subalit nananatili silang iba at natatangi sa maraming bagay. Ops! Nag-enjoy ba kayo? Kung oo, naway marami kayong natutunan. Hanggang sa muli! Adios, te amamos!